Base dito sa lumalabas na mga reports ngayon ay ready na raw itong Converge Fiber Excess na suspindihin itong si Shawnee Winston ng walang bayad. At ang suspension na to ay magiging indefinite. Ibig sabihin, ang management lamang ang magdedetermina kung kailan ito matatapos. Ito ay ginawa ng Converge dahil hindi ulit naglaro ito si Shawnee Winston sa ikatlong pagkakataon dito sa tune-up games ng Fiber Excess sa Kadayawan Festival. At alam naman natin na ang dahilan daw nito ayon sa kampo ni Winston ay meron siyang injury. Pero ayon naman sa kampo ng Converge Fiber Excess, ang dahilan daw nito ay ayaw ni Winston maglaro dahil hindi pa nasisettle yung dispute nila pagdating sa kontrata. Meron ding mga lumalabas na reports na 700,000 a month daw ang hinihiling ni Shawnee Winston. Pero wala pang comment yung kanyang kampo kung ito'y totoo o hindi. Ang maliwanag dito mukhang malabo na talaga na bumalik itong si Winston dito sa Converge Fiber Excess at ang latest report na lumalabas ay interesado na raw ang Converge na makinig dito sa mga trade offers na lumalabas ngayon sa liga. Meron na raw mga teams na nag-i-inquire dito kay Winston kung siya ay available at ang Converge ngayon ay willing na makipag-trade dito. Si Winston naman siguro kung hindi rin lang sila magkakasundo ng Converge Fiber Excess, mas mabuti na nga na siya malipat ang ibang koponan. Ang magiging question na lang dito ay kung sino yung magiging cut-trade nitong si Shawnee Winston. Dahil syempre, kung ikaw ang Converge, gusto mo makasiguro na sulit din naman yung makukuha mo na kapalit nito. Kaya magiging very interesting yung development dito kay Shawnee Winston kung sakasakali nga na ito ay i-trade na ng Converge Fiber Excess. Dahil alam naman natin, medyo maraming mga teams ngayon ang interested na makuha ang nasabing wingman na pwede rin mag-point guard. Pagdating dito sa PBA draft ay marami ng mga pangalan ang lumalabas dyan. At mukhang isa na raw dito sa kukunin ng San Miguel sa mga napipili nila ay ang 6'5 na si DJ Fenner. Si Fenner ang kinukonsidera ngayon ng marami na baka maging number 1 draft pick dito lalo na at mukhang base doon sa mga reports ay baka hindi mag-apply itong si Darren Mayo at yung iba pang mga sinasabing top prospects. Kung sakasakali na hindi nga mag-apply itong si Darren Mayo at si Michael Phillips, baka nga itong si DJ Fenner ang kunin ng San Miguel bilang kanilang guard. Alam natin yan ang hinahanap ng San Miguel at sa height nito na 6'5", sigurado na maraming magiging mismatch kapag ito ang naging point guard ng Beermen. Posible rin kung hindi itong si DJ Fenner, baka si Chris Kuhn ang kunin ng SMB. Itong si Kuhn ay 6'5 din na naglaro dati sa Ateneo Blue Eagles. At dahil sa height nito, magiging magandang addition to sa backcourt ng San Miguel. So mukhang yan talaga ang kinukonsidera nilang idagdag ngayon. Alam din natin na marami pang options na kinukonsidera ang Beermen, pero sa kasalukuyan itong si Fenner ang number 1 priority nila. Ngayon, kung makukuha nila to o hindi, depende yan kung ano mapag-uusapan nila pagdating dito sa darating na draft. Dahil syempre magkakaroon ng adjustments yung position ng San Miguel dahil sila nga ang nanalo dito sa nakaraang Philippine Cup. Kaya magiging mas mababa yung pwesto nila. Unless of course, makipag-trade sila dito sa Phoenix, Terra Firma or Blackwater para makakuha ng mas mataas na draft pick. So yan ngayon yung pinipiling mabuti itong San Miguel Beermen. Bukod dito sa pagkuha sa point guard, isang power forward pa ang posibleng idagdag dito sa lineup ng San Miguel. Nasa kasalukuyan ay mukhang determinado na kumuha ng additional na mga players para makumpleto na yung kanilang bid na maka-Grand Slam. Siyempre, ang Barangay Ginebra, ganyan din ang pinaplano ngayon, nakatutok sila dito sa darating na draft. Pero bukod dito sa draft ay kinukonsidera din daw ng Barangay Ginebra na mag-trade ng iba nilang mga players para makakuha ng mas mahusay na mga tauhan na magagamit ni Coach Tim Cone. Kabilang daw dito sa posibleng gawin ng Barangay Ginebra ay baka i-trade na itong si Bon Pesumal at si Jared Dillinger dito sa Northport Batangbel kapalit ng kanilang first round draft pick. Mas gusto raw ng Barangay Ginebra ng mas mataas na draft pick at yan ang gagamitin nila dito sa darating na draft para kumuha ng, for example, baka si Michael Phillips o baka naman itong si Clint Escamis na isang point guard. Maraming mga addition na pwedeng maidagdag sa Ginebra. Depende na lamang yan kasi dito sa magiging options nila. Pero sa ngayon, mukhang ang balita, itong Ginebra daw ay seryoso
dito sa pagdagdag ng mga players nila. At alam natin na babawasan din nila yung mga bench players na hindi naman talaga nagagamit nitong si Coach Tim Cone. Kaya sa tingin ko magiging magandang option talaga itong si, for example, sabihin natin ito si Remy Martin. Pag yan sumali sa draft, sigurado magiging maganda yan para dito sa Barangay Ginebra. Kaya good news ito para dito sa Jenkins kung sasali talaga ang nabanggit na player dito sa draft. At alam naman natin na baka yan ay konsiderahin din nitong San Miguel Beer. Kaya nga sa tingin ko marami talagang mga mabibigat na pangalan na pwedeng sumali dito na pwedeng makuha ng Barangay Ginebra. Kaya nga sa ngayon, sa tingin ko itong Gene Kings ay matindi yung mga pagpaplano nilang gagawin, lalo na syempre at naka 100% focus na dyan si Coach Tim Cone. Dahil tapos na nga for the moment yung mga focus niya dito sa Gilas, Pilipinas. Napag-uusapan yung PBA draft. Maraming malalaking pangalan ang inaasahan ng PBA na sasali dyan at kabilang daw dito sa posible na sumali ay itong si Remy Martin, si Kobe Paras, si Jay Lane, si Juan Gomez de Leano at itong si Clint Escamis. Yan yung mga pangalan. Hindi gusto nating linawin, hindi pa kumpirmado na sasali ang mga nabanggit. Pero inaasahan ng PBA na bago mag-deadline ay sila yung kabilang doon sa mga sasali talaga dito sa draft. Baka last minute sila ang magkaroon ng tinatawag na addition dyan. Alam natin ito si Jason Brickman, pati na itong si Will Goso, may official lang nag-declare. Itong si J.O. Chu, baka sumali din, 6'10 yan. So isa yan doon sa mga kinukonsidera ngayon na baka dumagdag dito sa darating na PBA draft. Kaya inaasahan ng marami na magiging maganda to para dito sa liga. Lalo na kung matutuloy nga yung nabanggit na mga pangalan ay talagang sumali. Siyempre alam natin na nakaabang na yung mga players na kukunin ng mga nabanggit na teams. Kaya sigurado magiging exciting ang mga susunod na araw. Lalo na tandaan natin, August 29, 5 araw na lamang ay deadline na. Hindi na pwedeng mag-apply yung ibang players. Kaya wag na tayo magulat kung ang mga nabanggit ay tuluyan na mag-apply dito sa darating na PBA draft. Magiging matindi yung competition para dito, kaya asahan natin na isa to dito sa makukonsidera ng mga players ngayon. Pagdating naman dito sa pagpili ng mga sabihin nating number 1 draft pick, syempre nandiyan si DJ Fenner, posible rin na baka itong dark horse na si Chris Miller, pero pag sumali ito si Michael Phillips, malamang siya ang maging number 1 pick dyan dahil syempre 6'7", 6'8 yan. O kaya naman number 2 pick to si Remy Martin dahil sabi nga nila, kung kalidad ng pag-uusapan parang Cedric Bearfield dito o Mikey Williams. Kaya exciting ang mga susunod na araw. Binabati natin ang ating mga taga-subaybay katulad ni RG Bueno, si Joshua Giray, pati na rin si Anthony Alon, si Michael D, Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Katsakino Dukusin, si Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, si Enju at lahat ng mga taga-subaybay.